Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Sana kung hindi niya naman talaga sasamahan, hindi niya nalang sinubukan o tinikman yung isang babae na yon. Alam niya naman yung estado niya ay isang papasok, di ba? Bilang magpapari kaya to, no? Minsan naman, hindi naman tumutuloy eh. Nagpari na eh. Nagpaalam ni. Pero ang haba ng proseso para magpari eh. Minsan nga, pari ka na, umalabas ka pa. Di ba? Pero kung alam mo naman talaga sa sarili mo na nandun ka sa estado mo na maraming bawal, wag mo nang subukan yung bawal na yon. Hindi dahil para lang sa sarili mo, kundi may mga tao kasing masasaktan sa bagay na magiging desisyon mo. Katulad na lang yan, alam mo sa sarili mo na magpapari ka. Buo pala yung desisyon mo na talaga magpatuloy at hindi ka lumiko sa mga desisyon mo. Ba't ka sumubok ng isang dilag? Di ba? Na walang kaalam-alam pa sa mundo at sinaktan mo ang kanyang puso. Ang unfair. Unfair. Sobrang unfair para sa parte ng isang babae na ginawa lang siyang opsyon. Kahit na ang ganda eh. Ang ganda ng kose. I mean, ang ganda naman nung patutunguhan talaga nito ni Dondon. Wala namang makakakontra dun. Kaya lang may mga bagay na hindi ka sinabi o ipinagtapat sa isang tao. Sabi nga nila, dude, ang kailangan daw ng isang partner or ng isang tao ay hindi lang naman honesty ng isang tao, kundi transparency. Tama. At magkaiba yun. Ang honesty, mahal kita. Honesty, mahal kita yung may nararamdaman ako sa'yo. Transparency, mahal kita pero sa kasalukuyan ito yung nagaganap sa buhay ko. So, align ba tayo dito sa parteng ito? Kasi kung hindi, okay lang ba sa'yo na ganito tayo? Kasi kung hindi sa'yo, okay lang. Sige, tatanggapin ko na ngayon. Basta gusto ko aware ka tungkol sa ganitong pinagdaraanan ko. Dude, diba? Honesty, transparency. Ang laki ng diferensya nun. Tama. So, etong si Father, I mean si Dondon, hindi ko alam kung ganap na talaga na pari siya. Tama ka naman doon na mahabang proseso ito, ang pagpapare, no? May formation year, meron pang vocational synthesis. Yan, Ayan. ang galing mo talaga. Na-research ko lang yan. Dapat rin ako, magpapari rin ako eh. Talaga, hindi bagay. Kaya nga hindi ako nagpare. Alam ko na, hindi bagay. Tumitingin ako sa salamin. Sabi ko, hindi bagay. Hindi bagay eh. Pero bagay ka naman maging father. Parang mali ako ng atake na naibalik ka agad sa akin. Kapag pwede ka naman talagang tawagin father. Yeah. Kasi nga ikaw si Tatay Jello. Pero balik tayo doon. Ang galing, no? Ang dami talagang bago ka maging pare, marami pang gagawin. Oo. Tsaka dude, binibigyan kasi naman talaga ng panahon ang mga seminarista na lumabas. Yes. Kumbaga, ito daw yung parte kung saan hahayaan daw sila at bibigyan daw sila ng panahon para makasalamuha sa mga tao nang sa gayon magkaroon sila ng introspection or parang magkaroon daw sila ng talagang realization. Tama. O reflection. Yan. Ayan. Tungkol sa kanilang sariling desisyon. Kung ito ba talagang calling ng Panginoon ay mas malakas dun sa calling ng laman nila. Tama. Yan. Pero partner, no? Silipin din natin yung okay, given na pwede silang lumabas, malaman nila kung talaga ang calling sa kanila ng Panginoon at nararamdaman nila dun sa calling ng Panginoon ay konkreto.
maghanap siguro sila ng taong nag-e-explore lang din. Hindi yung katulad ng isang binibini na to, na kapag nasaktan mo, syempre, unang-una siya yung first sa lahat na pwede mong mawasak. Iba kasi yung pwede maging epekto yun sa isang babae na may nauna sa kanilang guy, tapos yung guy na yun, hindi naman sila pinanindigan o sinira lang sila. Masakit yun para sa mga babae na dapat natin nakikita din yun at dapat din natin naiisip yun. Kung gusto mong magloko o talagang loko-loko ka, pinanganak kang loko-loko, katulad ko. Hindi ko na ilalayo yung sarili ko, di ba? Pinanganak kang mapaglaro, di ba? Maghanap ka ng taong maglalaro lang din, hindi yung taong inosente pa. Puro. Nasisirain mo yung buhay. Bibigyan mo ng trauma. Yes, pangit yun. Yun lang yung nakita ko dito sa istorya na to. Iba talaga pag galing din sa experience. Siguro ganun yung pagpo-profile ni Titan Jello, no? Ay, ito, wag to kasi ito masyadong puro, no? Ganun. Ito, lalaban to ng patas. Tatapatan ako nito. Ito, tatapatan ako nito. Kaya, sige, laban to. Yari, Ganyan, tatanungin ko to ng derechahan. Yeah. Ilalabas ko yung mga baraka ko. Gaganon-ganon ka siguro, no? Pero alam mo, tama naman yung sinabi mo, dude. Piliin mo yung taong nandun din sa season kung nasaan ka. Tama. Kanya-kanya kasing season tayo eh. Tama. So, etong si Sylvia na nagtitinda sa palengke na wala namang ginawa kundi kiligin lang dun sa mga dumadaan, maging puro sa buhay, makipagkwentuhan sa mga nandun. Kumbaga nasa kapayapaan siya ng buhay niya nung time na hindi ka pa dumadating eh. Bigla mong pinasukan, diba? Tapos, bigla mo namang iniwanan. Iniwanan. Pero in fairness naman, Duda, kahit na pangit yung ginawa ni Dondon sa kanya, na-appreciate ko pa din. At siguro ako, masasabi ko pa rin sa mga kabisyo natin out there, na i-appreciate pa rin natin yung mga taong kayang makipaghiwalay o magsabi ng katotohanan kahit last minute na. Pwede. Tama. Kasi pwede naman ding gawin ni Dondon. Ipagpatuloy pa rin yun na hindi nalalaman ni Sylvia na magpapari talaga siya o pari na siya. Tama. Pwede pa din siyang basbasan ni father, diba? Lagi, punta ka dun sa simbahan. Luhod ka, gaganyan, no, diba? Tama, totoo. Kumbaga pwede nga ituloy yun Pero, sabi nga, isang beses lang may naganap sa kanila and then nag-stop na dun. At hindi na nasundan pa yun. And then eventually, nakipag-iwalay na si father. Doon niya na sinabi sa kanya na magpapari kasi ako. Siguro, dumadating din talaga sa buhay ng isang tao na para siyang ligaw na tupa. Mahahalin tulad natin siya sa ligaw na tupa, diba? Na sobrang lost ka, parang hindi ko alam kung saan ako Kaya, siguro, ito na lang din yung benefit of the doubt natin, no? Na ang pastol niya ay si Lord. Nung natagpuan niya, ay dapat mag-ayos ako ng sarili ko. Ayusin ko yung mga desisyon ko sa buhay ko and tigilan ko na tong pagpapanggap na ito at magsabi ako ng totoo dito sa babaeng ito kasi nasasaktan na siya ng sobra. Kaya tinigil niya, binitiwan niya, pinalaya niya at umalis na siya. Alam mo, hindi ko lang talaga napakinggan kasi dito yung pagsusorry niya diba? Yung apology nitong Dondon na to Pero kung siguro nadagdagan dito sa secret file ni Sylvia na nag-apologize naman po siya sa akin, medyo mas parang forgiving yung ibibigay nating thoughts dito Kaya lang wala pinalalaya na kita kasi may calling ako dito. Diba? Parang ano ba to? Accountable ba siya talaga? O sadyang ganun lang yung way niya? Hindi natin masabi. Pero yun, ganun ko na lang siya tinitingnan. I agree, partner. Kasi baka naman hindi talaga rin nila pinilit yung isa't isa na may mangyari. O pinilit na parang dumiskarte talaga si Dondon na yun lang yung hangarin niya dito kay Sylvia. Tingin ko ginusto nila to parehas. Naramdaman nila na may pagmamahal din talaga. Kaso nga lang, naisip din siguro ni Dondon na hindi talaga pwedeng ituloy. Pasensya na. Tao lang. Yun na lang talaga Pasensya na. Tao lang Wala Di mo talaga mapipilit Totoo.
Pero laking respeto natin sa lahat ng mga father, 'di ba? Mga naglilingkod sa simbahan nating mga kabisyos out there, no? Ito po ay hindi naman sa lahat nangyayari, no? Tama. Ito po ay hindi nagaganap talaga sa lahat ng mga pare, 'di ba? O mga nagseseminaryo nating Tama. mga kabisyos out there. May mga ilan-ilan na ito po yung pinagdaraanan, pero I'm very sure naman na may mga makukulay talaga na kwento ang mga kabisyos natin out there na naglilingkod sa ating may kapal. Totoo yan. So, yun lang naman. Ganda, no? Kaya, talagang research, double investigate, Totoo. ganyan, observe, pag may mga bagay na hindi nasasabi sa iyo ang isang tao. Tatama. Kasi meron at meron talaga yung tinatago. Totoo. At mararamdaman mo yun pag meron. Totoo yan. Nararamdaman nyo ba yung kay Titan? Daman-daman yun na ba? Ay, nako. Anyway, Kabisyo, if you want to share your secrets, share it to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sylvia's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!